Sa hindi malamang dahilan, ang mundo ay biglang nabalot sa kadiliman. Ang mga higanteng halimaw na nag-mutate ay sinamantala rin ng pagkakataong ito para sakupin ang planeta. Sa sandaling ito, ang tadhana ang nagpapasya sa lahat. Ang mga mamumulat sa mistikong kapangyarihan ay magkakaroon ng napakalaking lakas at hahangaan ng libo-libo. Ang mga nakakaramdam ngunit hindi pa namumulat sa kapangyarihang ito ay kukunin din ng malalaking puwersa. At mamumuhay ng walang alalahanin. Ang binatang walang kaalam-alam na nakatitig ngayon sa screen ay si Lian Mo. Isang pangkaraniwang mag-aaral sa high school. Habang ang buong mundo ay naghahangad ng katanyagan at kapangyarihan. Siya naman ay abala sa kanyang mga larong kalokohan. Sa isang banda, isang babaeng may malaking dibdib ang humihingi ng tulong, sa kabila. Okay, parating na ako, mahal ko, huwag kang mag-alala. Habang siya ay nakatutok, may isang taong dumaan ng mabilis. Bumangga sa kanya ng malakas at sumigaw. Tabi, padaan. Ang convoy ng mistikong maestro ay dadaan na. Maraming sasakyan ng pulis ang sumunod. Kasabay ng mga bulungan ng paghanga mula sa mga tao nang makita nila ang dakilang taong may mistikong kapangyarihan. Diyos ko, nakita ko siya. Ipinakita ni Lian Mo ang kanyang pagkakaiba. Mag-isang nakatayo, nakanguso at ngumisi. TSK. Ano bang maganda sa mistikong kapangyarihan? Mas gugustuhin ko pang pagtuunan ng pansin ang babaeng ito. Pagkasabi niyon, bigla siyang tumalikod. Walang pakialam sa kung sinong maestro. Itinoon niyang muli ang kanyang mga mata sa karakter sa laro. Ate, nandito na ako. Magsisimula na. Ang babaeng karakter sa laro ay tumingin ng diretso sa kanya at nag-alok. Player, kung gusto mong simulan ng laro, mangyaring ilagay ang iyong kamay sa nagliliwanag na bahagi. Walang pag-aalinlangan. Ginawa ni Lian Mo ang sinabi. Agad-agad, naglabas ang screen ng isang malakas at nakakasilaw na enerhiya, na nagpadulang sa binata habang hinihigop ang kanyang kamay. Nagsalita ang babae sa ngalan ng sistema. Animation synchronization successful. Ang sistema ng anino ay opisyal ng sinimulan. Ang screen ay nagsimulang mag-distort. Samantala, wala pa ring ideya ang binata sa nangyayari. Sistema ng anino. Anong nangyayari? Teka, may gumagalaw sa anino ko. Anong kalokohan to? Isang nakakatakot na anyo ang lumitaw. At namutla ang mukha ng binata. Galing ba sa anino ko ang bagay na to? Isang notifikasyon mula sa sistema ang umalingaw-ngaw, pagbuo ng anino. Kumpleto na. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ang sistema ay magbibigay ng experience points sa tuwing makukumpleto mo ang isang misyon. At maaari mong gamitin ang mga puntos na ito para makakuha ng mga gantimpala. Tulala si Lian Mo sa loob ng ilang segundo. Ito na ba yung sinasabing overpowered system sa mga nobela? Yayaman na ako. Jackpot. Nagpatuloy ang sistema sa pag-anunsyo. Ang aninong ito ay tanging ang gumagamit lang ang makakakita. Maaari mong gamitin ang anino para lumaban at kumpletuhin ang mga misyon. Sinubukang iwagayway ni Lian Mo ang kanyang braso at ulong. So galing pala to sa anino ko, at kontrolado ko pa. Hehe, galing ang sistemang to sa laro na puro magagandang babae. Baka ang gantimpala ko ay sandamakmak na magagandang babae. Sa isiping iyon, tuwang-tuwa ang binata na napasundot ng kulangot sa ilong. Tingnan nga natin kung may misyon na pwedeng gawin ngayon. Uunahin ko yung madali. Huminga ng malalim si Lian Mo at sumigaw. Sugod. Aking anino. Ang anino ay sumugod ng buong lakas. Ngunit bigla itong mabilis na lumiit. Nagtaka si Lian Mo. At nangisim ang mukha. Oy, ano to? Bakit bigla siyang lumiit? Gumapang ang anino sa damuhan. Sinuntok nito ang isang langgam at napatumba ito. Pagkatapos, lumingon ito at sinipa ang isa pa sa tiyan. Nakaupo si Lian Mo sa gilid ng damuhan. Namangha, ganito pala kalakas lumaban ng anino ko. Ilang minuto ang lumipas. Isa pang notifikasyon ang dumating sa kanya, misyon, puksain ang mga langgam. Kumpleto na. Nais mo bang kunin ang gantimpala ngayon? Nagningning ang mga mata ni Lian Mo. At tumalon sa tuwa, sumisigaw. Oo, bobo ba ako para hindi ito tanggapin? Itinaas niya ang dalawang kamay habang ang liwanag mula sa gantimpala ay tumama sa kanya. Natulala siya. Ito ba ang mistikong kapangyarihan? Nararamdaman ko na ang mistikong kapangyarihan. Dati, pangarap ko lang to. Pero ngayon totoo na. Nagmamadaling umuwi si Lian Mo. Walang tigil sa kasisigaw na parang gusto niyang malaman ng buong mundo.
Nay, nararamdaman ko na ang mistikong kapangyarihan. May pagkakataon na akong mamulat. Bigla, 2 tao sa gilid ng daan ang nagbulungan. Nagtanong ang lalaki, hindi ba't yan ang anak ng mga Lee? Siguro hindi niya alam ang nangyari. No, sumagot ang babaeng katabi. Sigurado, kung hindi, bakit siya maglalakas loob na bumalik sa ganitong oras? Hindi man lang niya napansin ang sitwasyon sa labas at pumasok na agad. Walang kamalay-malay si Yanmo. Binuksan ang pinto at mayabang na pumasok. Nay, isang hakbang na lang po ako patungo sa tagumpay. Ngunit agad siyang natigilan sa tanawing nasa harap niya. Ang kanyang ina ay nakaposas sa likod. Sumigaw ito, anak, takbo. Agad na nakilala ni Yanmo ang mga lalaki bilang mga mistikong gumagamit na nakita niya kanina. Muling sumigaw ang kanyang ina. Anak, huwag mo akong alalahanin. Tumakbo ka na. Nagkagulo ang damdamin ni Yanmo. At nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi alam ang gagawin. Bigla, isa sa kanila ang nag-teleport sa kanya. Sinunggaban ng kanyang leeg para pigilan siya. Ngumisi ito ng mapanukso. Saan ka pupunta? Kung alam mo kung anong makakabuti sa'yo. Itikom mo yung bibig mo at manahimik ka. Hindi natakot si Yanmo. Humarap siya at kinwestiyon sila. Kayo, sa anong karapatan kayo pumasok sa bahay ko at ginawa ito? Nagsalita ang lalaki sa mababang boses. Ang tatay mo, habang nasa isang misyon, ay tumakas, na naging sanhi ng pagkalipol ng isang buong squad ng gobyerno. Inutusan kaming magbukas ng investigasyon. Pagkasabi niyon, binitawan niya si Yanmo. Sumimangot ang binata at sumigaw bilang pagtutol. Ang tatay ko, imposible. Ang tatay ko ay isang taong laging isinasapanganib ang buhay para protektahan ng iba. Hinding-hindi niya gagawin yan. Nagsalita ang lalaking humihit-hit ng sigarilyo. Huwag kang maging emosyonal, bata. Nagsisimula pa lang kami sa investigasyon. Kung may maliman, sumama ka lang sa amin. At malilinawan din sa investigasyon. Pero hindi matanggap ni Yanmo ang katotohanan iyon. Mabilis siyang tumakbo na parang kidlat. Nilagpasan ang lalaki at inagaw ang baril sa kamay nito. Natulala ang lalaki. Hindi nakakilos agad. Huminto si Yanmo. Agad na humarap at itinutok ang baril sa kanya. Sumisigaw. Hinding-hindi tatakbo ang tatay ko sa gitna ng laban. Huwag ninyong suruan ang isang mabuting tao. Pakawalan niyo ang nanay ko ngayon. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin sa mangyayari. Tumawa ng malakas ang Alipors. Bata, tigilan mo na yan. Ang baril na ito ay para lang sa mga nakakaramdam ng mistikong kapangyarihan. Anong silbi niyan sa'yo? Maging mabait ka. Huwag mong paglaruan ang baril ni Tito. Naramdaman ni Yanmo ang mistikong kapangyarihan, mabilis niya itong isinalin sa baril at binuksan. Sumigaw siya sa mukha ng lalaki. Pinilit niyo akong gawin ito. Natarantang sumigaw ang gwardyang kasama nito. Anak nang. Nagliliwanag ang indicator ng kapangyarihan. May kakayahan ng batang yan. Pigilan niyo siya. Habang lalo siyang pinagbabantaan, lalong tumitibay ang determinasyon ni Yanmo. Hindi niya namalayang kinalabit na niya ang gatilyo. Ang bala, na may dalang kidlat ng mistikong kapangyarihan, ay mabilis na tumama sa lalaking nakaitim na salamin. Taliwas sa inaasahan ng lahat. Natanggal lamang ang sigarilyo sa bibig at sombrero sa ulo ng lalaki. Wala siyang naging anumang hirap sa pagpigil sa bala. Nagngalit ang mga ngipin ni Yanmo sa galit. At pautal na nagtanong, ay ito ba ang lakas ng isang mistikong gumagamit? Hindi nagpakita ng galit ang lalaki at mahinahong naglakad papalapit kay Yanmo. Ipinahayag niya, hindi ko inaasahan na ang isang batang tulad mo ay makakaramdam ng mistikong kapangyarihan. Wala kaming karapatang arestuhin ka ngayon. Ngunit kailangan naming dalhin ang iyong ina. Sumigaw si Yanmo. Hindi ko hahayaang dalhin ninyo ang nanay ko kahit saan. Inosente ang tatay ko. Nang makitang tensyonado na ang sitwasyon at hindi na makontrol, nagsalita ang kanyang ina para payapain siya. Anak, tama na. Sundin mo na lang sila. Magsasalita pa sana si Yanmo ngunit pinutol siya nito. Anak, hindi ko talaga alam na nakakaramdam ka na pala ng mistikong kapangyarihan. Sayang lang at baka hindi na namin masaksihan ng tatay mo ang iyong paglaki. Palagi kong inaasam at aasamay na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Tandaan mong alagaan mong mabuti ang iyong sarili mula ngayon. Magiging proud kami ng tatay mo sa iyo. Dinala na ang kanyang ina. Dumaan sa tabi niya ang lalaki at binitiwan ng isang pangungusap.
Naniniwala rin ako na inosente ang tatay mo. Ngunit lahat ng bagay ay dapat dumaan sa tamang proseso. At kung gusto mong iligtas ang iyong ina, kailangan mong mamulat sa mistikong kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Bata, magmamatigas ka pa ba sa ganitong sitwasyon? Wala nang natitira kay Lian mo kaya sinimulan na niyang tanggapin ang katotohanan. Determinado siyang planuhin ang kanyang landas para maging isang mistikong gumagamit. Isang linggo na lang. Sa susunod na Biyernes, gaganapin ang taunang pagsusulit sa mistikong kapangyarihan. Kung palalampasin niya ito, kailangan niyang maghintay ng isa pang taon. Humarap siya sa sistema at nagtanong, ilang experience points ang kailangan ko para mamulat sa mistikong kapangyarihan? Agad sumagot ang sistema, 100.000 puntos. Ang sariling persepsyon ng kapangyarihan ng host ay maaari ring gawing experience value. Tiningnan ni Lian mo ang bilang na 100.000 at napabuntong hininga. Ibig sabihin ba nito, kailangan kong pumatay ng 100.000 pang langgam sa loob ng isang linggo para mamulat? Narinig ang kanyang tanong. Nag-alok ang sistema, maaaring i-activate ng sistema ang autopilot mode para automatikong mag-level up. Hindi kailangang mag-alala ng host. Walang pag-aalinlangan. Nag-utos si Yan mo. I-activate ang autopilot mode. Agad sumagot ang sistema. Masusunod. Agad na humarurot ang anino ni Lian mo para mag-ipon ng experience points para sa kanya. Tulala si Yan mo. Bumubulong. Kung aasa lang ako sa aninong iyon. Siguradong hindi sapat. Kailangan kong magsanay ng husto. Kapag mas maraming mistikong kapangyarihan ang mararamdaman ko, mas tiyak ang aking pagkamulat. Kinuha ni Lian mo ang librong, 100 paraan para maramdaman ang mistikong kapangyarihan, at masusing pinag-aralan ito. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ama, si Lee Jongmin. Ang librong ito ay regalo sa kanya ng kanyang ama noong kaarawan niya. Tumingin siya sa libro, nag-aalab sa determinasyon ang kanyang mga mata, at sinabi sa sarili, "Tay, maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ka ng anak mo." Lumipas ang isang linggo na parang isang kisap mata. Tapos na ang 7 araw. At dumating na ang mahalagang araw. Ito ang grade 12, class 3, sa ika-16 na high school ng lungsod ng Katfong. Kung saan nag-aaral si Yan mo. Sa tensyonadong paligid, umalingaw-ngaw ang boses ng guro. Ngayon, sasali kayo sa pinakamahalagang araw ng inyong buhay, ang pagsusulit sa pagkamulat sa mistikong kapangyarihan. Kung hindi nyo pa nararamdaman ang kapangyarihan, ayos lang. Pero umaasa akong magsisikap kayo ng husto paglabas nyo sa lipunan at maging mabubuting mamamayan. Kung papalaran kayong mamulat sa mistikong kapangyarihan, sasali kayo sa mga puwersang pandepensa, lalaban sa mga halimaw mula sa ibang dimensyon, at magiging isang marangal na gwardya. At kung mamumulat kayo mismo sa pagsusulit na ito, magiging mga bayani kayong hahangaan. Bagamat napakababa ng probabilidad, kayo pa rin ang pinakamalaking pag-asa ng gitnang kontinente. Biglang binuksan ni Lian mo ng malakas ang pinto ng silid-aralan at sumigaw. "Sir, teka lang po, pasensya na po, nahuli ako." Pagkasabi nito, hingal na hingal siya, tila tumakbo siya ng buong bilis papunta sa eskwelahan. Pagkatapos, lumipat ang mga mag-aaral sa gym para simulan ang pagsusulit. Walang tigil ang anunsyo ng guro. Wang-wang. Hindi namulat. Susunod. Nakaupo si Lian mo sa isang sulok. Hingal na hingal at nag-iisip. Muntik na yun. Muntik nang mawala ang karapatan kong kumuha ng pagsusulit. Tumingin siya sa paligid at napansin na kakaunti na lang ang mga kalahok. Mukhang marami na ang sumuko. Biglang may nagsalita sa tabi niya. Aba, hindi ba't si Lian mo yan? Akala ko magtatago na ang isang duwag na tulad mo sa pagsusulit na to. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pa rin kakapal ang mukha. Si Chen Fei, kaklase ni Yan mo sa grade 12, class 3, ay ang nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya ng mga ngalakal. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong tuyain siya tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama. Alam na ng buong syudad ang nangyari sa tatay mo. Anong ipinagmamalaki mo pa ngayon? Ang isang kasama ni Chen Fei ay sumabat din. Tama yan. Akala mo ba ang pagiging mistikong gumagamit ay parang pamimili lang ng gulay sa palengke? Kung sino-sino lang pwede. Sa tabi nila, sinadya ng mga estudyante na lakasan ang kanilang boses para marinig ni Lian mo.
Narinig ko tumakas daw ang tatay niya noong naharap sa panganib. Bago ko pa malaman na sundalo pala siya. Balak ko pa sanang kaibiganin yan. Buti na lang hindi ko ginawa. Bigla, isang malakas na sigaw ang nagpatahimik sa lahat. Chen Fei, duwag ka. Kaya mo tinitingnan ng masama si Yan mo ay dahil malapit siya sa school beauty na gusto mo. Di ba? Kung matino ka, umalis ka na. Kung magkakalat ka pa ng chismis dito, huwag mo akong sisisihin sa mangyayari. Ang nagsalita ay si Zhang Kai, ang matalik na kapatid ni Lian mo. Tinuro niya ang grupo kasama si Chen Fei at nagalit. At kayo, tanggalin nyo na yang mga peking maskara nyo. Dati, gusto nyo akong gamitin para mapalapit kay Yan mo. Ngayong may problema ang pamilya niya. Kinakagat nyo siya patalikod. May hiya pa ba kayo? Napagtanto ni Chen Fei na hindi siya mananalo sa pakikipagtalo sa isang taong walang pakialam. Kaya tumalikod ito at umalis. Malamig na suminghal. Isang asong gala na nawalan ng tagapagtanggol. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagyabang. Nang huminahon ang lahat, napabuntong hininga sa tuwa si Zhang Kai. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na sigawan sila. Ang galing ko na talagang magsalita. Lumingon si Lian mo at bahagyang ngumiti. Salamat. Tinuro ni Zhang Kai ang sarili at tumawa ng malakas. Magkapatid tayo. Bakit pa kailangang mahiya? Kumusta na pala ang tatay mo? Ayos lang ba siya? Sumagot si Yan mo na may seryosong mukha. Wala yun. Huwag kang mag-alala. Sabi nila, iniimbestigahan pa. Pumila na lang tayo. Malapit na ang turn natin. Si Lin Li, ang school beauty at kababata rin ni Lian mo, ay tumakbo papalapit. Sumisigaw. Yan mo. Pumunta ka rito para i-cheer ako sa test. No. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata. Agad na umalis si Zhang Kai. Ayokong maging third wheel. Mauuna na akong pumila. Diretsong sumagot si Lian mo. Hindi tulad ng iniisip mo. Nandito rin ako para kumuha ng test. Nagpatuloy si Lin Li. Naging seryoso ang kanyang mga mata. Yan mo. Narinig ko ang nangyari sa tatay mo. Kahit na hindi ito ang tamang oras. Gusto ko pa ring sabihin sa'yo, ilang araw na ang nakalipas. Naramdaman ko na ang mistikong kapangyarihan. Napansin ni Lian mo ang lamig sa mga salita ni Lin Li. Nagtanong siya, ganun ba? Nagpatuloy si Lin Li. Ang kanyang boses ay matatag at determinado. Medyo makasarili siguro ito, pero gusto ko talagang makapasok sa mataas na dimensyon na pinapangarap ng lahat. Kahit maliit lang ang pagkakataon. Gusto kong subukan. Kaya, pasensya ka na. Nagkunwari si Lin Li na naluluha, na may namumuong luha sa mata, na para bang totoong-totoo ang kanyang nararamdaman. Ngunit naiintindihan ni Lian mo ang kanyang tunay na layunin. Sa labas, ngumiti lang siya at pinalampas ito. Ngunit sa loob-loob niya ay nagmumura siya. Noon, lahat ng pangako, lahat ng papuri, para lang pala makinabang sa reputasyon ng tatay ko. Anong kababata? Anong gustong protektahan, lahat yun kasinungalingan. Tama ang turo ng mga ninuno, na makikilala mo ang mukha ng tao pero hindi ang puso. Mula pa sa simula, para lang sa sariling kapakanan kaya sila nanloloko. Nang makitang tahimik siya, medyo nabahala si Lin Li. Natatakot na maapektuhan ang kanyang imahe. Kaya nagpatuloy siya sa pag-arte bilang mabait na babae. Nagtatanong, Yan mo, ayos ka lang ba? Biglang tumalikod si Lian mo at umalis. Malamig na sinabi, naiintindihan ko ang gusto mong sabihin. Sana magtagumpay ka sa test ngayon para matupad mo ang pangarap mo. Pagkasabi nito, dumiretso siya sa testing platform. Nilagpasan ang mga nakapilang tao. Nakita ito ng kanyang matalik na kaibigan na si Zhang Kai at sumigaw. Hoy, Yan mo, dito ang pila. Inireserba na kita ng pwesto. Halika rito. Ngunit nagbingi-bingihan si Lian mo. Hindi man lang lumingon habang nagpapatuloy sa testing platform. Sakto namang nagyayabang si Chen Fei. Tumatawa ng mayabang. Sa wakas, turn ko na. Lumapit si Lian mo. Tinulak si Chen Fei patalikod. At sumigaw. Tabi. Napaupo sa sahig si Chen Fei. Sumisigaw at nagmumura. Baliw ka. Sa anong karapatan mo na sumingit sa pila? Lumayas ka. Hindi mo pa rin ba alam kung saan ka lulugar? Malamig na sumagot si Lian mo. Sa anong karapatan? Sa karapatang isa na akong mistikong gumagamit ngayon. Habang nagsasalita, idiniin niya ang kanyang kamay sa testing machine, na naging dahilan upang ito'y magliwanag ng nakakasilaw.
Ang aura ng isang mistikong gumagamit ay kumalat sa paligid at nakita ng lahat. Nang makita ito, natakot si Linli. At pautal na nagsalita, imposible, ito ba? Natigilan din si Chen Fei. Pinagpawisan ng malapot, at nagmura sa isip, hayop na to, namulat na pala siya ng tuluyan. Totoong mistikong gumagamit na siya. Biglang lumapit si Zhang Kai. Tuwang-tuwa, inakbayan niya si Lian Mo, na siyang pumutol sa kanyang nangingibabaw na aura. At tumawa ng malakas. Kapatid, namulat ka na pala. Ang galing mong magtago. Mula ngayon, tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa'yo. Isang lalaking nakasalamin ang lumapit. May hawak na kahon. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kagandang binhi sa edad na 16, namulat ng hindi nangangailangan ng panlabas na tulong. Heto, ito ang iyong insignia ng mistikong gumagamit. Mula sa sandaling ito, tatamasahin mo na ang lahat ng espesyal na pribilehiyo at benepisyo na ibinibigay ng alyansa sa mga mistikong gumagamit. Nakatulala si Zhang Kai. Kinuha ang insignia para sa kanya at nagtanong. Sino tong matandang to? Napasimangot si Lian Mo at sinigawan si Zhang Kai. Bitawan mo nga ako. Nakakahiya. Bigla, lumapit sa kanya si Linli. Nagpapatuloy sa pag-arte bilang isang mahinang babae. Yan mo, tungkol doon, ako. Kinamot ni Lian Mo ang kanyang ulo ng nanunuya. Paano ko ba sasabihin to? Pag-isipan ko muna. Pagkatapos, nilagpasan niya ito, at binalik sa kanya ang eksaktong mga salitang sinabi nito. Siguro napaka-makasarili kong sabihin ito. Pero gusto ko talagang makapasok sa mataas na dimensyon na pinapangarap ng mga tao. Kaya, pasensya ka na. Naglakad palayo si Lian Mo. Ang kanyang mga salita ay parang isang matinding dagok kay Linli. Na hindi na nakakibo. Ilang sandali matapos makauwi, tinawagan ni Lian Mo ang kanyang ina. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng tuwa at kaligayahan. Ang galing. Ang anak ko ay tunay nang namulat sa mistikong kapangyarihan. Hindi na iniimbestigahan ang tatay mo. At higit pa roon, natatanggap na niya ang pinakamagandang paggamot. Sumagot si Yan Mo. Malaki na po ako, Nay. Huwag na kayong mag-alala. Alagaan niyo na lang po si Itay. Bibisitahin ko siya kapag may oras ako. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Lian Mo sa insignia sa kanyang dibdib at bumulong sa sarili. Ito pala yung insignia na hinahangad ng lahat. Mukha namang ordinaryo. Bigla niyang napagtanto na ang pangunahing gamit ng insignia ng mistikong gumagamit ay nagsisilbing tulay para i-activate ang virtual na dimensyon at ang espasyo ng kamalayan. Nang malaman ito, natuwa si Yan Mo. Ibig sabihin, pinapayagan akong pumasok sa virtual na dimensyon. I-activate na ngayon din. Sa isip niyang iyon, isang notifikasyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ang virtual na dimensyon ay malapit ng I-activate. Ina-activate ang beripikasyon ng insignia ng mistikong gumagamit, tagumpay. ID ng mistikong gumagamit 930.664. Lian Mo ay may karapatang pumasok sa virtual na dimensyon. Nag-a-update na ngayon. Nang matapos ang proseso ng pag-upload, bigla siyang hinayla papasok sa isang baluktot na espasyo. Ilang segundo ang lumipas. Iminulat ni Lian Mo ang kanyang mga mata at nakita ang hindi mabilang na maliliit na liwanag. Parang mga snowflake na bumabalot sa itaas. Bukod doon, wala na siyang ibang nakita. Naglakad-lakad si Yan Mo para mag-explore. Ngunit bigla siyang may naramdaman sa likuran. Mabilis siyang lumingon at sumigaw. Sino yan? Ang tumambad sa mga mata ni Lian Mo ay dalawang mannequin na walang buhay. Napabuntong hininga siya. Iniisip, anong kalokohan to? Bigla na lang inilagay dito. Muntik na akong maihi sa takot. Sakto namang isang malutong at malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula mismo sa kanyang likuran. Na halos ikaihi ni Yan Mo sa salawal. Mabilis niyang nilinggan at nakita na ang salarin ay isang teddy bear na sumasayaw. Lalo pang naguluhan si Yan Mo. Nagmumura sa isip, anong klaseng laruan to? Sa kabutihang palad, walang masamang intensyon ang teddy bear. Lumundag ito papalapit, yumuko, at bumati. Kamusta? Ako ang iyong gabay. Pwede mo akong tawaging Pedro. Ito ang virtual na dimensyon. At dito mo rin makukuha ang lahat ng uri ng teknik sa kultibasyon at mga anyong pandigma sa dimensyon. Hindi kalabisan kung sasabihin kong ito ang pinakamahalagang lugar para sa isang mistikong gumagamit upang palakasin ang kanyang sarili. Sunod, inaanyayahan ko kayong dalawa na iset up ang inyong mga anyo sa mundong ito.
Nagtaka si Yanmo. Ano? Kayong dalawa. Mag-isa lang ako rito. Sumagot si Pedro. Binata, mahilig ka palang magbiro. Ano? Malinaw na dalawa kayo. Ang lahi namin ay colorblind lang. Hindi kami bulag sa numero. Huwag mo akong maliitin. Itinuro ni Yanmo ang kanyang anino at nagtanong. Ibig mong sabihin, bilang din ito. Matapos makatanggap ng kumpirmasyon, nag-isip si Yanmo. Mukhang itinuturing ng virtual na dimensyon na ito na isang hiwalay na nilalang ang anino ko. Maganda yan. Baka makatulong ito sa akin na sirain ang mga patakaran ng espasyo ng dimensyon. Sa isiping iyon, sumigla siya. Sige, simulan na nating likhain ang mga karakter. Mata, ilong, tenga, bibig, nako. Ang sakit sa ulo. Mas mabuti pang panatilihin ang mukha ko tulad sa realidad. Palitan ko na lang ang damit. Pinili rin ni Yanmo ang isang sportswear para sa kanyang anino upang maging madali ang paggalaw sa hinaharap. Nagpatuloy sa paggabay si Pedro. Kung handa na kayong dalawa, dadalhin ko na kayo sa mundo ng dimensyon. Handa na ba kayo? Tulalang nagtanong si Yanmo. Ngayon na. Kailangan ko bang, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap? Nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog siya. Tumutulo ang uhog at luha kasabay ng matinis na sigaw. Hayaan niyo muna akong maghanda. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa napakabilis na pagbagsak, tumingin siya sa unahan at nag-isip. Ayan na, nakikita ko na ang liwanag. Ito na ba yun? Tulad ng kanyang iniisip, sa likod ng mga ulap ay naroon ang mundo ng dimensyon, isang mundo ng walang kapantay na karangyan at kagandahan. Bukod dito, dahan-dahan silang lumapag ng kanyang anino sa lupa na para bang walang gravity doon. Tumingin-tingin si Yanmo sa paligid. Sinuri ang tanawin. At pagkatapos ay napasigaw sa paghanga. Anak nang, ang lugar na ito ay sobrang ganda. Sobrang lupit. Talagang kamangha-mangha. Nagpatuloy si Pedro sa pagpapaliwanag ng mga pangunahing patakaran. Ang oras sa virtual na dimensyon ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa totoong mundo. Kaya naman, ang mga taong madalas manatili rito ay may mas maraming oras para magsanay kaysa sa iba. Nagulat si Yanmo. Kaya pala ginagawa ng lahat ng malalaking tao ang lahat para lang makapasok sa virtual na dimensyon na ito. Bigla, nakarinig siya ng bulungan mula sa mga tao sa malapit. Wow! Tingnan nyo, may tagahong clan na hinahamon ng dakilang si Gogeli. Hindi sinasadyang tumingala si Yanmo sa screen sa itaas at tuluyan ng nabighani. Nang makita ito ni Pedro, agad siyang nagpaliwanag. Iyan ang Dimensional Battlefield. Ito ang virtual na sistema ng labanan dito. Na perpektong kinokopya ang iyong buong lakas para makipaglaban sa iba. Natural lang na maraming tao ang pumipili rito bilang lugar para hasain ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Labis na naging interesado si Yanmo. Dali, isali mo ako. Natigilan si Pedro ng matagal. Pagkatapos ay tumawa. Ngayon din. Sige, kung yan ang gusto mo. Dimensional Battlefield. Simulan. Pagkasabi niya nyon, unti-unting nawala ang mga baldoses sa ilalim ng mga paa ni Yanmo. Hindi nagtagal. Ang mga matataas na gusali ay naging mayayabong na mga puno. Pagkatapos, 2 bagay ang biglang ipinadala sa mga kamay ni Yanmo. Tiningnan niya ang mga ito na puno ng pagdududa. Ano na naman to? Bakit bigla niya akong binigyan nito? Bigla, isang humahaginit na tunog ang dumaan mula sa kanyang likuran. Na halos ikamatay niya sa gulat habang nararamdaman ang lasa ng kamatayan. Kakaiba ang pakiramdam, ngunit dahil sa reaksyong ito, nagawa ni Yanmo na mabilis na ilingon ang kanyang ulo pakanan. Iniwasan ng isang matulis na palaso na nakatutok sa kanya, na naging sanhi upang ito'y bumaon ng malalim sa lupa. Mayroon pa ring malakas na aura ng mistikong kapangyarihan sa dulo ng palaso. Agad na itinutok ni Yanmo ang kanyang baril sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso. Naghahanda sa pagdepensa. Isang estranghero ang lumitaw sa itaas. Na tila natutuwa. Haha, mukhang maganda ang swerte ko. Unang laban pa lang ng araw. Nakatagpo agad ako ng isang baguhan. Hoy bata, tumayo ka lang dyan at namnamin mo. Kung ako ang nakalaban mo sa unang laban mo, kasalanan mo na kung bakit kami nalas. Pagkasabi nito, sunod-sunod siyang nagpakawala ng mga palaso kay Yanmo. Ngunit wala ni isa man ang tumama. Gamulong-gulong si Yanmo at sumuot sa kalapit na halamanan. Hinabol siya ng lalaki habang nagsasalita ng may pangmamaliit. Bata,
Huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin sa pagtakbo lang. Kaysa mag-aksaya ka ng oras. Bakit hindi ka nalang lumabas para matapos na natin ito agad? Hindi ba't mas hindi masakit yun? Ngunit, nanatiling tahimik si Lianmo. Hindi sumasagot sa kanyang mga pang-aalipusta. Nagpatuloy ang lalaki sa pagpasok sa kasukalan at muling ng asar. Sinabi ko na ang lahat ng yan at ayaw mo pa ring lumabas. Kung gayo'y huwag mo akong sisisihin. Pagkasabi niya nyon, biglang lumitaw si Lianmo sa mismong likod ng kanyang batok. Bumubulong. Anong hinahanap mo ng apurahan? Napatalon ang lalaki. Tuluyang natigilan. Pagkakamali. Agad na sumunod ang isang malakas na putok. Walang pag-aalinlangang kinalabit ni Lianmo ang gatilyo. Pinasabog ang kanyang ulo. Pagtapos ng laban, ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa at nagsabi ng ilang salita ng aral. Isang mamamana na ng ahas sumunod. Napakatanga. Bago ka nga, Ginoo. Pero hindi ako isang sisiw na baguhan na kung sino-sino lang ang pwedeng humubog o pumiga. Mataas ang lakas sa laban pero basura ang taktika. Anong ipinagyayabang mo? Mas malakas pa sa'yo ang mga langgam sa bahay ko. Tuluyang naglaho ang katawan ng lalaki. Nag-iwan ng isang nagniningning na gintong globo kasama ang ilang mas maliliit na asol na globo. Tulalang bumulong si Lianmo. Ano yan? Bigla, ang 4 na globo ay lumipad patungo sa kanya. Pumasok sa kanyang katawan at nagdulot ng matinding sakit na nagpasigaw sa binata. Matapos ang ilang sandali, nanlambot ang kanyang mga binti. At napaupo siya sa lupa. Hingal na hingal. Nagtanong siya, anong kalokohan yun? Bakit bigla na lang pumasok sa katawan ko? May mali ba akong nagawa? Sakto namang tumunog ang notifikasyon ng sistema, binabati kita. Host, sa pag-absorb ng diwa ng kawalan. Bilang unang gantimpala, ibinibigay ng sistema ang teknik sa kultibasyon na grade A gininto ang baluting kampana, sa dimensional battlefield. Kung matatalo mo ang isang taong may mistikong kapangyarihan, may pagkakataon ng host na makakuha ng diwa ng kawalan. Maaari itong gamitin para ipagpalit sa mga teknik sa kultibasyon sa mga tindahan sa dimensyon. Agad na nagtanong si Lianmo. Anong teknik sa kultibasyon? Tinutukoy mo ba yung mga teknik na ginagamit ng mga tao para sa pagsasanay sa martial arts noong pinakamaunlad na panahon bago bumagsak ang mundo sa madilim na kapanahunang ito? Nagpadala ang sistema ng 2 pang notifikasyon, ang teknik na gininto ang baluting kampana, na kitatanggap mo lang ay isang defensive skill mula sa sinaunang martial arts. Maaari nitong bawasan ng 30% ang tinatanggap na pinsala. Bawat pag-upgrade ay kayang harangin ng isang karagdagang pinsala. Naramdaman ni Lianmo ang isang malakas na gintong baluti na bumabalot sa kanyang katawan. At napangiti siya sa sarili. Ang galing. Kailangan kong subukan ang lakas nito agad. Kaya sumigaw siya. Pedro, nasaan ka? Biglang sumilip ang ulo ni Pedro mula sa kalapit na halamanan at sumagot. Nandito. Lumapit si Lianmo at humiling. Gusto ko pang lumaban ng isa pa. Pwede ba? Natigilan si Pedro ng matagal. Pagkatapos ay tumawa. Talagang todo bigay ka. Ano? Sige. Sinisimulan na ang susunod na laban. Hindi nagtagal. Binago muli ng sistema ang kapaligiran. Napabuntong hininga si Lianmo. Lagi na lang. Ang tagal magpalit ng lugar. Ang abala. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, isa itong babaeng may pulang buhok at napakalaking dibdib. May hawak na pares ng mga punyal. Nadahan-daang lumabas. Mukhang hindi siya mahilig sa mga patagong pag-atake tulad ng unang lalaki. Kinamot ni Lianmo ang kanyang ulo ng may pagkailang. Ikaw ang kalaban ko. Mula pagkabata, hindi pa ako nananakit ng babae. Kahit isang panyo lang. Pero, para manalo, wala akong ibang magagawa. Walang pag-aalinlangan. Kinalabit ni Lianmo ang gatilyo. Pinadalhan ng babae ng isang malamig na candy na bakal. Mabilis na ginamit ng babae ang espada sa kanyang kamay para iwasan ang bala. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagmura. PTNG asterisk na. Ang lakas ng loob mong umatake ng patago. Bilang isang lalaki, hindi ka ba nahihiya, napapahiya, at naduduwag? Nag-teleport si Lianmo sa mismong harap ng mukha ng babae at bumulong. Makinig ka, nandito ako para manalo, hindi para magpasikat. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang punyal sa kanyang kaliwang kamay. Ngunit tumalon ng mataas ang babae para makaiwas at umikot sa likod para gumanti.
Lumingon ang babae at nagtanong. Isa ka bang karaniwang mistikong gumagamit? Tulala si Lian mo. Karaniwang ano? Nilagyan ng babae ng mistikong kapangyarihan ang kanyang mga punyal. Hamampas pababa, at sumigaw. Hindi mo man lang alam kung ano ang karaniwang mistikong gumagamit. Mukhang isa ka nga talagang karaniwang mistikong gumagamit. Ginamit ni Lian mo ang kanyang lakas para itulak ito palayo at sumigaw pabalik. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gumulong-gulong ang babae at lumapag sa malayo. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Wala na, kalimutan mo na. Tapusin na natin to ng mabilis." Bigla, ang kanyang mistikong kapangyarihan ay sumidhi ng husto. Di pangkaraniwang bomb alert sa kanyang katawan. Mukhang mayroon siyang inactivate na teknik. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata. Sumugod siya. Gumagalaw na parang kidlat. Nag-teleport para sunod-sunod na saksakin si Lian mo. Habang nakatayo siya roon na parang tuod. Hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Tumalsik ang mga sariwang patak ng dugo sa kanyang paningin. Doon niya lang napagtanto na nasaksak siya. At isang alon ng sakit ang dumating. Na nagpasigaw sa kanya ng malakas. Ang teknik na ginamit ng babae ay tinatawag na 36 na anyo ng makalangit na paghiwa. Akala niya'y tapos na si Lian mo. Kaya hindi na siya lumingon pa. Tumayo roon at nanuya sa sarili. Ang 36 na anyo ng makalangit na paghiwa na ito ay isang pinakamataas na teknik. Walang sino man ang. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang mabulunan siya. Si Lian mo ay lumitaw na sa tabi niya. Hindi niya alam kung kailan. Ang babae ay labis na nagulat. Sinubukan niyang bumalik sa fighting stance. Ngunit huli na ang lahat. Diretsyong hinati ni Lian mo ang katawan ng babae. Tinapos ang laban. Nagkunwari pa siyang mayabang. Anong sabi mo kanina tungkol sa walang sino man ang makakagawa? Hindi ko narinig ng malinaw. Unti-unting naglaho ang kamalayan ng babae habang bumabalik sa virtual na dimensyon. Nanginginig ang isip sa pagkadismaya. Imposible ito. Mayroon kaya siya ng teknik na iyon? Sa panig ni Lian mo, ginagamot ng sistema ang kanyang mga sugat. Napabuntong hininga siya. Phew, ang sakit. Akala ko matatalo na ako. Ang 36 na anyo ng makalangit na paghiwa na iyon ay isang martial technique para sa opensa. Buti na lang, nasalo ng gininto ang baloting kampana ko ang malaking bahagi ng pinsala. Sakto namang tumunog muli ang notifikasyon ng sistema, binabati kita. Nakakuha ka ng 76 na puntos ng diwa ng kawalan at natutunan mo ang pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Ang talas ng baliw. Medyo nagulat si Lian mo. Ganoon karami. Mukhang kapag mas malakas ang kalaban na natatalo ko, mas malaki ang gantimpala. Naramdaman niyang bumabalik ang kanyang lakas. Sige, tuloy ang pag-grind. Pedro, susunod na laban. Samantala, sa labas ng virtual na dimensyon, lumitaw sa announcement board ang notifikasyon ng kanyang tagumpay. May narinig na bulungan. Siguradong masakit para kay Little Yu ang pagkatalong ito. Ang matalo ng isang karaniwang mistikong gumagamit ang pinakaayaw niyang mangyari sa buhay niya. Sino ba talaga itong si Lian mo? Medyo mahirap paniwalaan na napigilan niya ang 36 na anyo ng makalangit na paghiwa. Baka mayroon siyang pambihirang defensive technique para magawa iyon. Pagbabago ng eksena, makalipas ang 3 araw sa lungsod ng ulap at langit. Dala-dala ni Lian mo ang isang basket ng prutas. Naglalakad at walang tigil sa pagrereklamo. Ang gulo talaga sa malalaking lungsod. Isang sira-sirang ospital lang. Kalahating araw ko nang hinahanap. At si Itay pa, nakakakuha na siya ng pinakamagandang gamutan. Pero ayaw pa pumili ng mas malaking ospital. Sapat kaya ang mga pasilidad sa liblib na lugar na ito para gamutin siya? Iyon ang tunay na problema. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na boses ng babae sa malapit. Pakiusap, huwag niyong gawin to. Sumilip si Lian mo at nakita ang ilang mga siga na kinukulong ang isang babae sa pader. Sinabi ng isa sa kanila, "Huwag kang mag-alala, gusto lang naming makipag-usap sa'yo." Yun lang. Syempre, kung gusto mong uminom kasama namin. Mas maganda. Nang marinig ito, yumuko ang babae, namumula ang mukha, at pabulong na nagsabi, "Pasensya na po, pero mayroon po talaga akong importanteng gagawin." Ngumisi ang lider. Mayabang ang boses. Naiintindihan ko. Nasa ospital ang tatay mo at kailangan mo ng pera. Di ba? Syempre, babayaran ka ng maayos. Hindi ako kapos sa pera.
Pagkasabi niya yun, isang basket ng prutas ang tumama sa kanyang ulo, na nagpatamba sa kanya sa lupa. Nataranta ang kanyang mga alipores at akmang tutulungan ang kanilang boss nang biglang lumitaw si Lianmo. Malamig na sinabi sa kanila, kung naghahanap kayo ng gulo, iminumungkahi kung maghanap kayo ng ibang lugar. Humarap ang lalaking may asul na buhok at agresibong nagtanong. Sino ka? Hindi man lang sumagot si Lianmo. Yumuko para kunin ang mga nagkalat na prutas. Napabuntong hininga. Nako, sira na lahat. Binili ko to para dalawin ang tatay ko. Bakit kailangang mangyari to? Kasalanan nyo to lahat, kaya dapat nyo akong bayaran. Nakatayo lang ang babae. Nakilala si Lianmo. Pabulong siyang nagtanong. Little Mo, bakit ka? Tiningnan siya ni Lianmo. Hindi nagbabago ang ekspresyon. At pinutol siya. Diyan ka lang. Ang laki-laki mo na, pero hindi mo pa rin kayang alagaan ang sarili mo at napapasok ka pa sa gulo. Nakatayo na ngayon ang lalaking nakaasul. May hawak na kutsilyo at nagmumura. Gigi, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Walang pag-aalinlangan. Sinipa ni Lianmo ang kutsilyo sa kanyang kamay at casual na sumagot. Oo naman. Alam ko kung sino ang tatay ko. Ikaw, mukhang hindi mo alam. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Pagkasabi niyon, binigyan niya ito ng isang masakit na sipa sa mukha. Umalingaw-ngaw sa eskinita ang mga sigaw at banta. Ngunit walang nangyari. Patuloy siyang binugbog ni Lianmo nang may sigla. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay duguan ng mukha at hindi makagalaw. Kinuha ni Lianmo ang kanyang pataka. Casual na ginawang upuan ang lalaking nakaasul. At ngumisi. Anak nang, ganito lang kaliit ang dala mong pera at may lakas ka ng loob na maging boss ng iba. Kinukuha ko to para sa prutas. Ha? Pautal na sinabi ng lalaking nakaasul. Kapatid, binugbog mo na kami. Sapat na ang bayad. Pwede na ba kaming umalis? Ang pag-arte ng bayani na nagligtas sa dalaga ay sapat na sa isang beses. Balak mo bang protektahan ang babaeng ito habang buhay? Nagulat si Lianmo ng bahagya. Pagkatapos ay lumingon. Ha? Bayani na nagligtas sa dalaga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kapatid ko tong babaeng to. Ilang minuto ang lumipas. Hawak ni Lianmo ang business card ng lalaki. Binasa ito. Pagkatapos ay umiling at napabuntong hininga. Siya pala si Liu Xiaoguang. Isang nagbebenta ng gamot. Tuwing nakikita-kita. Ate, mayroon laging gulo. Magnet ka ba ng mga siga? Ang kanyang ate, na sumusunod sa kanya, ay pautal lang na nakapagsabi ng, pasensya na. Napabuntong hininga si Lianmo. Kalimutan mo na, kung hindi kita nakita rito. Hindi ko mahahanap ang ospital. Tungkol naman sa business card na ito, wala na siyang pakialam at itinapon ito sa basurahan. Tiningnan ni Lioroyan si Lianmo nang may pagkailang at sinabi. Dahil mas malala ang mga sugat ni Itay kaysa sa inaasahan namin. Halos naubos na ang lahat ng perang naipon ko sa mga nakaraang taon. Pero huwag kang mag-alala, nagsisikap akong mag-ipon. Hindi ko hahayaang paalisin si Itay sa ospital. Nang marinig ito, nagpakita si Lianmo ng nagtatakang ekspresyon. Bakit mukha kang guilty? Hindi kita sinisisi. Bilang isang ampon, sapat na ang nagawa mo. Iwan mo na sa akin ang pera. Isa na akong mistikong gumagamit ngayon. Marami akong pera. Naghirap ka ng husto sa panahong ito. Hindi nagtagal. Dinala ni Lioroyan si Lianmo sa ospital. Dito na yun. Mauna ka na sa silid. Babayaran ko lang ang mga bayarin. Tumango si Lioroyan ngunit hindi nakalimutang magtanong. Alam mo ba ang numero ng silid ni Itay? Agad sumagot si Yanmo. Alam ko. Mauna ka na. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok si Ruyan sa silid ng ospital. Nag-aanunsyo. Tay, Nay, nandito na po ako. Lumingon ang ina ni Lianmo na may malaking ngiti. Ruyan, pagod ka na siguro. Umupo ka. Magpahinga. Uminom ka ng tubig. Ang ama ni Lianmo, si Lee Jongmin, ay nakahiga sa kama ng ospital. Mahinang ngumingiti at pautal na nagsasalita. Napakalaki ng abala ko kay Little Yan sa panahong ito. Sobrang abala ka, pero kailangan mo pa ring tumakbo-takbo para alagaan ang walang kwentang matandang ito. Maraming salamat. Lumaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Tay, sinasabi mo na naman yan. Idinagdag niya. Nga pala. Tungkol sa bayarin sa ospital. Hindi nyo na kailangang mag-alala. Bayad na lahat. Mahinang sumagot si Lee Jongmin. Kita mo, sinabi ko na sayo.
Kailangan mo lang hanapin ang mga kaibigan ko at humiram ng pera. Siguradong papahiramin ka nila. Pagkasabi niya yun, biglang pumasok si Lian Mo. Pinutol siya. Hoy, matanda, hindi ko matandaan na mayroon kang mga kaibigang ganyan. Nagulat ang parehong magulang ni Lian Mo sa kanyang biglaang paglitaw. Si Lian Mo, walang pakialam, ay pumasok sa silid. Tay, kumusta na po kayo? Gaman na po ba ang pakiramdam nyo nitong mga nakaraang araw? Sinubukan ng kanyang ama na maging masaya. Ikaw na bata ka, kung wala ka ritong nanggugulo sa akin. Mas maganda na sana ang pakiramdam ko. Ngunit, biglang may napansin si Lian Mo. Nanigas siya ng tingnan ng katawan ng kanyang ama. Si Lee Jongmin, nang makitang hindi na niya may tatago, ay mahina akong nagsabi, bakit ganyan kaseryoso ang mukha mo? Hindi ba't malusog pa rin ako at nakikipag-usap ng normal? Wala na nga lang akong mga binti. Bakit ka umaarte na parang guguho na ang mundo? Sa ganoong kalaking sakuna, mga binti ko lang ang nawala. Napakaswerte ko na. Nga pala, ikaw ang nagbayad ng bayarin sa ospital. Di ba? Isang batang tulad mo. Saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Nang makitang umupo ito, agad siyang pinaalalahanan ni Yan Mo. Hoy, tay, huwag kang gagalaw-galaw. Baka bamuka ang mga sugat mo. Sinabi ko na kay inay. Di ba? Namulat na ako. Isa na akong tunay na mistikong gumagamit ngayon at mayroon akong buwanang sahod. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, hindi naniwala ang ama at napatawa ng malakas. Haha, tigilan mo na yan. Bata, tatay mo ako. Hindi ko ba alam ang lakas mo? Kalimutan mo na ang ganap na pagkamulat. Malamang hindi ka pa nga nakakaramdam. Ano? Anong mistikong gumagamit na may sahod? Kung papatawanin mo pa ako, talagang babuka ang mga sugat ko. Si Lian Mo, na minamaliit ng sariling ama, ay galit na umuusok. Humarap siya sa pinto at sumagot, kung hindi ka naniniwala sa akin. Sige, aalis na ako. Bahala ka sa buhay mo. Naging seryoso muli si Lee Jongmin at tinawag siya. Isip bata ka pa rin. Ilang araw ka kayang tatagal bilang isang mistikong gumagamit. Little Yan, tulungan mo akong kunin ang kahon doon. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Kunin mo na. Kinuha ni Lian Mo ang kahon at nagtanong. Hindi ba't ito ang set ng baluting pandigma na pinakapaborito mo? Kinumpirma ng kanyang ama. Oo, ang set ng baluting ito ay kayang palakasin ng husto ang kapangyarihan ng isang mistikong gumagamit. Nagtanong si Yan Mo, ganoon kaalagang bagay. Ibibigay mo ba talaga sa akin? Ipinaliwanag ni Jongmin. Sa tingin ko, wala na akong pagkakataong gamitin ito. Kaya walang silbi kung itatago ko pa. Mas mabuting ibigay ko na lang sa'yo. Pero hindi mo pwedeng isuot ito kahit kailan. Ang mga materyales sa loob ay higit pa sa kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Una, tandaan mong ingatan ito. Kung hindi, magdadala ito sa'yo ng kapahamakan. Para sa isang taong nakakaramdam ng mistikong kapangyarihan at sa isang namulat na. Malaki ang maitutulong nito. Sa madaling salita, kung kaya mo itong isuot o hindi ay hindi ikaw ang magpapasya. Ang baluting ito mismo ang huhusga kung karapat-dapat ka. May kumpiyansang idineklara ni Lian Mo. Unahan na kita, hindi ko kinukuha ang gamit mo. Dadalhin ko lang sa bahay para subukan. Bukod dito, huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka pa ng pagkakataong isuot ito muli sa hinaharap dahil siguradong hahanap ako ng paraan para matulungan kang tumayo muli sa sarili mong mga paa. Sinimulan ni Lian Mo na maglagay ng mistikong kapangyarihan sa baluti, na naging dahilan upang ito'y mabilis na magbago. Matapos ang sunod-sunod na tunog, iniabot niya ang kanyang kamay para tanggapin ang mga bahagi ng baluti. Halika rito at makilala mo ang bago mong amo. Si Liu Ruyan, na nasaksihan ng eksena, ay hindi mapigil ang mamangha. Tay, iyon ba? Sumagot si Lee Jongmin. Puno ng pagmamalaki ang boses. Oo, iyon na nga. Mukhang hindi nagsisinungaling ang batang ito. Talagang namulat na siya. Pagkatapos, pagod na pagod si Lian Mo at hingal na hingal. Phew, sa wakas, handa na ang mga gamit ko. Bukas, kailangan kong pumunta sa kuta ng ulap at langit. Hindi ako makakabalik sa loob ng maikling panahon. Medyo ayaw ko pang umalis. Pagbabago ng eksena sa susunod na araw sa guild ng mga mistikong gumagamit sa lungsod ng Katfong. Hindi ba tiyan ang pangalawang batang amo ng pamilyang Wang? Ikatlong Maestro Liu, sinabi ko na sayo,
Siguradong mamumulat ang iyong batang amo. Sakto namang may dumating at sumigaw. Huwag kayong hamarang sa daan. Hindi ba't iyan ang unang baguhan ng lungsod ng Katfong? Ito ang batang amo ng pamilyang Luo, na nagngangalang Luo po. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulungan ng paghanga. Si Luo po, narinig ko na ang kanyang ama ay nakarating na sa pinakamataas na bagong antas ng mga mistikong gumagamit. Isa siyang super mistikong gumagamit. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Zhang Dashong, ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Katfong. Hindi ba't medyo sira-sira ang lugar na ito? Maaasahan ba talaga ang kuta ng ulap at langit na ito? Anak, baka hindi na tayo tumuloy at umuwi na lang. Ayos lang, tay. Medyo sira-sira lang. Isipin na lang natin na nararanasan natin ang buhay ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, dala ko ang perang ibinigay mo. Ayos lang. Pagkasabi niya nyon, isa pang karakter ang lumitaw. Ito si Leo na Itay, ang apo ng presidente ng guild ng mga mistikong gumagamit. Sa wakas, dumating na ang araw. Makikita ko na ang lolo ko sa kuta ng ulap at langit. Ang paglitaw ng lahat ng mga maimpluwensyang taong ito ay lalong nagpasigla sa mga tao. Ang lungsod ngayong taon ay tunay na isang pagtitipon ng mga talento. Ngayong taon, ang nangungunang 8 sa pagsusulit sa mistikong kapangyarihan sa akademya ay lahat may magagandang resulta. Sakto namang isang mapaglarong boses ang umalingaw-ngaw. Sabi ko na sa inyo, napakababaw ninyo. Ngayong taon, ang aming ika-16 na high school ay naglabas din ng isang namulat. Sino ang pinakayabang? Si Lian mo ay mas mayabang pa. Dinala pa siya sa isang palankin. Binalot at pinalamutian ng mga bulaklak, na parang isang regalo. Nakatayo si Zhang Kai sa tabi niya. Kasing yabang ng isang palaka. Ipinakikilala siya sa tunog ng mga gang at paputok. Halika, halika, mangyaring salubungin natin ang namulat. Si Lian mo, mula sa ating ika-16 na high school. Sa entablado, namula ang mukha ni Lian mo sa hiya. Maging ang iba na nakasaksi sa eksenang ito ay hindi mapigil ang magtaka. Anong kalokohan ang ginagawa ng taong ito? Si Zhang Dashong, matapos manood, ay halos maihi sa kakatawa. Ha ha ha, tay. Tingnan mo yung taong yun. May problema ba sa pag-iisip yun? Haha, pinagpawisan ng husto si Lian mo. Kulubat ang mukha na parang unggoy. Gusto ko nang mamatay. Ang pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay ko ay ngayon. Ang binata ay dinala sa isang palankin sa gitna ng mga tao. Ang mga mapanghusgang tingin ay nagparamdam sa kanya na hindi siya makahinga. Si Leo na Itay, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng parehong saloobin tulad ng iba. Kundi ngumiti lamang. Lian mo, kaya namulat din pala siya ngayong taon. Sakto namang isang babae ang lumabas at sumigaw. Sige, malapit na ang oras. Lahat ng mga baguhan, pumunta kayo rito. Susunod, hahatiin namin kayo sa mga grupo ng 2 at pagkatapos ay ililipat sa kuta ng ulap at langit. Kapag tinawag ang pangalan ninyo, mangyaring humakbang pasulong. Tinatawag ang unang grupo. Luo po, siya ang unang tinawag. Sa isang malamig at walang emosyong mukha, sumagot lamang siya ng isang salita. Opo, nagpatuloy sa pag-anunsyo ang babaeng tagapangasiwa. Ikaw at si Zhang Dashong ay magkasama sa isang grupo. Maaari na kayong pumasok sa portal ngayon. Si Zhang Dashong, tulad ng isang batang unang beses na nag-e-explore sa mundo, ay ngumiti ng malapad. Ang swerte. Pangalawa ako, lumingon siya para makipag-usap kay Luo po. Ikaw ang batang amo ng pamilyang Luo. Di ba? Nakapag-teleport ka na ba dati? Mayroon bang mga mapanganib na aksidente? Natatakot akong mamatay. Matigas ang boses ni Luo po. Nagpapakita ng pagkainis. Manahimik ka. Wala pang 1 minuto. Nawala na silang 2 sa espasyo ng teleportasyon. Nagpatuloy sa pagtawag ng susunod na grupo ang babaeng tagapangasiwa. Lian mo at Leo na Itay. Nang marinig ito, tumakbo si na Itay. Hinawakan ang kanyang pulso. At pilit siyang hinayla papasok sa portal. Ang binata ay nahihiya pa. Hindi nauunawaan ang nangyayari. Nang lumingon si Leo na Itay at dahan-daang nagpakilala. Ako si Leo na Itay. Ikinagagalak kitang makilala. Pautal na sumagot si Lian mo. Ikinagagalak kitang makilala. Bagamat sinabi niya iyon, naisip niya, ang ganda ng boses niya. Pagbabago ng eksena sa susunod na umaga. Hindi pa man ganap nagising.
Kailangan ng kalagkarin ni Lian mo ang sarili sa klase. Binuksan ng binata ang pinto. Humihikab ng malapad. Lahat, magandang umaga. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nagulat siyang makita lamang sina Itay. Masigla rin ang babae at kumaway. Magandang umaga. Nagtataka ang binata. Bakit ikaw lang? Nasaan ang iba? Unang araw pa lang. Nagkating na agad silang lahat. Magiliw na sumagot sina Itay. Dahil ang mga unang klase ay teorya. Ipinakikilala ang mga paraan ng paggamit ng mistikong kapangyarihan. Ang sistema ng mistikong kapangyarihan. At ang sistema ng mga halimaw. Karamihan sa mga bagong mag-aaral ay nakakaramdam na ng mistikong kapangyarihan noong bata pa sila. Kaya natapos na nilang lahat ang kanilang teoretikal na pag-aaral bago pa man makarating sa kuta ng ulap at langit. Ang klase sa teorya dito ay para sa mga biglaang namulat. Ipinasok ni Lian mo ang kanyang mga kamay sa bulsa at ngumuso. Mukhang tayo lang ang mga tanga. Buti na lang kasama kita. Nakakahiya kung ako lang ang nag-iisa. Habang nag-uusap sila, pumasok ang guro at mukhang sobrang gulat. May mga estudyante sa klase ngayong taon. Bihira yan. Sige, ako ang inyong guro, kaya bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Naitay, bakit ka nandito? Ito ay isang guro sa universidad mula sa Fong na nagngangalang Li Bowen. Nang marinig ang tanong na ito, agad na tumakbo si Naitay. Siyempre, pumunta ako rito para makita ka. Guro, matagal na kitang hindi nakikita. Ngumiti si Li Bowen at nagtanong. Kumusta na siya nitong mga nakaraang araw? Opo, napakalakas po ng lolo ko. Malakas pa rin po ang kanyang mga buto. Nga pala, ngayong taon may mga bagong mag-aaral na kailangang pumasok sa klase. Kaya kailangan mo silang turuan ng mabuti. Isa siyang magandang binhi, pero kung hindi mo siya tuturuan ng mabuti, alam mo na. Nang marinig ito, tulala lamang si Lian mo. Alam ang kahihinatnan. Tuluyan ng natameme ang binata nang masaksihan ng eksena ng kanyang nag-iisang kaklase na lumabas at masiglang kumaway ng palem. Sige, mauna na ako. Tandaan mong mag-aral ng mabuti. Gusto na lang umiyak ng malakas ni Lian mo. Matapos maghintay ng kalahating araw. Sa huli, siya pala ang nag-iisang tanga. Tungkol naman sa matandang guro, nakatayo pa rin siyang nag-iisip. Ito ang unang pagkakataon na may pumasok sa klase ko sa loob ng 4 na taon. Mukhang hindi ordinaryo ang kanyang pundasyon. Ngunit kailangan kong sabihin na ngayong taon, halos walang likas na namulat na hindi umasa sa dugo at pag-absorb ng mga kristal ng dimensyon. At mayroon pa siyang magandang relasyon sa aking pamangkin. Ang batang ito ay tiyak na may espesyal na katangian. Nang makitang matamlay si Lian mo, nagtanong ang guro, hindi ka ba komportable na mag-isa sa klase? Gusto mo bang lumipat sa ibang lugar? Tayong dalawa lang naman, kaya hindi na kailangang magkunwari. Umakyat silang dalawa sa rooftop para mag-usap. Hindi para magturo. Talaga bang wala kang alam? Kahit ang sistema ng mistikong kapangyarihan. Pabalang na sumagot si Lian mo. Wala kang pakialam. Sa kabila nito, masigasig pa ring nagpaliwanag si Li Bowen. Ang mga antas ng kultibasyon para sa isang mistikong gumagamit, mula mababa hanggang mataas, ay karaniwang kristal, itim na kristal, pilak na kristal, gintong kristal, at bahagharing kristal. Sa itaas niyan, lumalampas na ito sa antas ng isang mistikong gumagamit at nagiging isang super mistikong gumagamit. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng motibasyon si Lian mo at tumalon. Sa wakas, napunta na tayo sa pangunahing paksa. Guro, sabihin niyo sa akin kung paano pataasin ang antas ng aking kultibasyon. Umupo sa tabi niya si Li Bowen at nagpaliwanag. Para mapataas ang antas ng iyong kultibasyon, kailangan mo munang i-activate ang iyong mga mistikong acupoint. Mayroong 12 acupoint na maaaring i-activate. Ang mga mistikong acupoint sa kaliwang dibdib, kanang dibdib, at tiyan ay nagpapalakas ng iyong depensa. Ang mga mistikong acupoint sa talampakan at binti ay para sa pagpapalakas ng liksi. Ang mga nasa palad at braso ay para sa pagpapalakas ng atake. At ang mga mistikong acupoint sa bungo ay nagpapatalas ng iyong reaksyon at pag-iisip. Pagkatapos ay activate ang 12 acupoint na ito, maaari mong maabot ang antas ng itim na kristal. Diretsyong nagtanong si Lian mo. Paano ko i-activate ang mga mistikong acupoint? HMM. Hindi mahirap i-activate ang mga acupoint.
Kailangan mo lang pumatay ng sapat na mga halimaw ng dimensyon at i-absorb ang kanilang mga kristal ng mistikong kapangyarihan. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 3 araw, tinawag ang lahat ng mga bagong mag-aaral upang magtipon sa isang lugar. Si Leon mo pa rin ang pinakawalang alam sa kanila. Bumubulong. Bakit nila tinawag ang lahat dito ng ganito kaaga? Masyado bang walang magawa ang mga guro sa eskwelahang ito? Biglang tumayo si Hao Yu at kinutya siya tulad ng dati. Hindi ba't ito ang maliit na kapatid na kailangan pa ring pumasok sa teorya araw-araw? Anong panahon na ba ito na mayroon pang kailangang mag-aral ng pangunahing teorya? Nagtataka ako kung paano siya nakapasok dito. Ngumuso si Leon mo at nagmura sa isip. Nakakainis talaga. Bakit ba ako kinakagat ng taong ito? Inagaw ko ba ang babae niya o ano? Sakto namang lumabas si Li Bowen. Tinapak si Hao Yu sa ulo. At mahigpit na nagsabi, huwag kang manggulo sa klase ko. Bumalik ka sa linya. At kayo, lumapit kayo rito at makinig sa akin. Nagpatuloy si Li Bowen sa isang nakakatawang tono. Huwag ninyong isipin na dahil gwapo at astig ako. Isa lang akong senior na estudyante. Isa akong lehitimong guro na may sahod sa eskwelahang ito. Maya-maya, naging seryoso siyang muli. Balik tayo sa pangunahing paksa. Ngayon ang praktikal na klase na hinihintay ninyong lahat. Kaya ipakita nyo ang galing nyo. Tulala pa rin si Leon mo tulad ng dati. Bumubulong. Praktikal na klase. Anong pag-aaralan natin? Inanunsyo ni Li Bowen. Ngayon, bubuo kayo ng mga grupo ng 2 at pagkatapos ay lilipat sa iba't ibang lokasyon upang kumpletuhin ang praktikal na aralin. Ang layunin ngayon ay habulin at patayin ang 10 halimaw ng dimensyon. Nang marinig ito, kumuyam ang mga kamao ni Leon mo. Lihim na nagagalak. Heto na. Ito mismo ang kailangan ko. Hindi tumigil si Li Bowen at nagpatuloy. Hindi magiging malumanay sa inyo ang mga halimaw ng dimensyon dahil lang mga estudyante kayo. Pero huwag kayong masyadong matakot. Kung may tunay na panganib sa inyong buhay, makikialam ako. Sa ibang sitwasyon, magtiwala kayo sa sarili ninyong lakas at sa inyong mga kasama. Iyan ang paraan para mabuhay sa mundong ito. Hanggang doon na lang. Oras na para bumuo kayo ng inyong mga grupo. Sabihan niyo ako kapag tapos na. Biglang lumapit si Luopo at tumawag. Kaklase Leon na itay. Gusto kitang anyayahan na makipaggrupo sa akin. Payag ka ba? Pinagpawisan si Leon na itay. Ha, naisip niya. Si Luopo mismo ang nag-aanyaya sa akin na makipaggrupo. Anong gagawin ko? Ayaw kong makasama sa grupo niya. Matapos mag-isip, kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sumagot. Kaklase Luopo, alam kong napakalakas mo, pero, sakto namang mabilis na sinamantala ni Leon mo ang pagkakataon at sumingit sa gitna nila. Leon na itay, payag ka bang makipaggrupo sa akin? Ang grupo ni na Leon mo at Leon na itay para sa praktikal na aralin ay dinala sa Guho BLG. 7. Si Leon na itay, dahil sa kanyang malawak na kaalaman, ay mabilis na nakilala ang lugar at ipinaliwanag. Ito ang Guho BLG. 7. Dating mahalagang base ng mga tao sa ika-5 dimensyon. Ngunit sa kasamaang palad, naging ganito ito dahil sa sobrang lakas ng mga halimaw ng espasyo. Higit pa sa inaasahan natin. Ngunit, hindi gaanong nag-aalala si Leon mo. Abala pa rin sa ibang mga iniisip. At nagtanong ng isang bagay na walang kaugnayan. Bakit mo tinanggihan si Luopo? Malinaw na napakalakas niya. Kung sumama ka sa kanya, siguradong mas madali ang praktikal na araling ito. Ipinaliwanag ni Leon na itay. Lagi siyang mayabang at malamig. Na para bang may utang sa kanya ang buong mundo. Hindi ko gusto ang paraan ng pakikitungo niya sa mga tao. Pero salamat sa pagtulong mo sa akin sa sitwasyong iyon. Casual na sumagot si Leon mo. Walang anuman. Wala naman akong ibang kakilala para makipaggrupo. Ang ibang mga kaklase ay iniiwasan ako na parang may sakit. Ikaw lang ang. Pagkasabi niya nyon, isang malakas na Eitangal mula sa likuran ang nagpagulat sa kanya at lumingon siya. Handang dumpensa, bumubulong, mababang antas na mga halimaw ng espasyo. Nandito na sila. Maingat na nagpaalala si Leon na itay. Mag-ingat ka. Karaniwang lumalabas ang mga halimaw na ito ng grupo. At may isang mas malakas na leader na namumuno. Hindi ko alam kung saan ito nagtatago. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari. Isang halimaw ng espasyo ang lumitaw sa likuran nila. Hamampas ito ng malakas.
na nagpatalsik kay Lian Mo na parang palaso papunta sa mga guho. Nanigas si Itay. Natakot sa lakas ng halimaw. Bumulong siya. Napakalakas ng atake. Siguradong siya ang leader ng grupong ito ng mga halimaw ng espasyo. Ngunit sa sandaling bumalik ang katinoan ni Itay. Tumalon siya sa ere. Pinagmasdan ang sitwasyon. At ngumisi. Isang malaking, tandang halimaw na dalubhasa sa pag-atake ay siguradong mahina sa depensa. Hindi ka pwedeng maging kalaban ko. Mawala ka. Habang nagsasalita siya, naghanda siyang umatake. Ngunit hindi siya pinatapos ng halimaw. Bigla itong lumipat malapit at sumugod sa kanya. Pinagpawisan ng malamig si Leon na Itay. Nanginginig. Posible bang isa siyang nasa gitnang antas na halimaw ng espasyo? Paano nangyari yun? Ibinuka ng halimaw ang bibig para lunukin siya. Ngunit sakto namang lumitaw si Lian Mo para saluhin ang atake para sa kanya. Dahan-dahan siyang nagsalita. Gumising ka. Kaklase na Itay. Isa ka sa pinakamalakas na mandirigma sa klase. Isang nasa gitnang antas na halimaw lang. Natatakot ka na ng ganyan. Kaya mo yan. Humarap si Lian Mo sa halimaw. May hamon sa boses. Hoy, hanggang kailan mo kakagatin ang braso ko? Mahal ang unipormeng ito. Alam mo ba, kailangan mo itong bayaran. Pagkasabi niya yun, hindi siya nagatubiling sipin ng malakas ang halimaw sa mukha, na nagpatalsik dito sa lupa at lumikha ng isang malaking hukay. Paglapag niya, hindi maitago ni Lian Mo ang kanyang pagmamayabang. Ito ba ang nasa gitnang antas na halimaw ng espasyo? Hindi naman gaanong kalakas. Ano? Paglingon niya, napansin niyang nakatayo pa rin doon si Itay at nagkunwaring nasasaktan. Sumisigaw. Aray, ang sakit ng braso ko. Baka nabali. Anong gagawin ko? Talagang hindi ako karapat-dapat sa Best Actor Award. Ano? Hindi napigilan ni Itay ang mapabuntong hininga. Tigilan mo na yang pag-arte mo sa harap ko. Hindi mo na kailangang magkunwari. Alam kong mayroon kang napakalakas na defensive technique. Wala lang yan. Nanlaki ang mga mata ni Lian Mo sa gulat. Mabilis na nagtanong. Paano mo nalaman? Kalmadong ipinaliwanag ni Itay. Ang babaeng tinalo mo sa Dimensional Battlefield dati ay kaibigan ko. Siyempre, nasaksihan ko ang buong laban ninyo. Akala ng lahat, natalo si Little Yu dahil sa mahinang teknik. Pero alam kong napakalakas ng 36 na anyo ng makalangit na paghiwa ni Little Yu. Ang katotohanang napigilan mo ang mga mabilis at malakas na atake mula sa teknik na iyon ay nagpapakita na hindi ka isang ordinaryong tao. Ngunit, naiintindihan ni Itay kung bakit ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa harap ng mga tao. Idinagdag niya, laging takot ang mundong ito sa mga kakaiba. Ang mga espesyal na taong tulad mo ay laging tinatanggihan. Kinamot ni Lian Mo ang kanyang ulo. Iniisip, sa totoo lang, ayaw kong malaman ng sino man ang tungkol sa aking defensive technique dahil napaka-ordinaryo ng aking pamilya. Kung hindi man sabihing walang maipagmamalaki. Kung may makakatuklas, siguradong tatanungin ako ng kung ano-ano at magiging isang guinea pig. Pero ngayong alam na ni Itay, hindi ko na kailangang itago pa. Nagkibit balikat si Lian Mo at ngumiti. Noong una, gusto ko lang maging normal na kaibigan ng kahit sino. Pero ngayong alam mo na, hindi ko na kailangang itago pa. Kung ganoon, hoy, kayong mga halimaw ng espasyo dyan. Hayaan nyo kaming magpakawala at magsaya ng kaunti. Nang makita si Lian Mo na umuungal, agad na nataranta ang mga halimaw ng espasyo. Tumalon, at sumigaw, tulong, tulong, inay, gusto ko nang umuwi. Ilang sandali ang lumipas. Sumikat ang araw mula sa likod ng mga ulap. Nagdadala ng liwanag at pag-asa sa guho BLG. 7. Si Lian Mo ay patuloy pa ring lumalaban ng buong lakas. Sinisipa sa mukha ang huling mababang antas na halimaw ng espasyo sa grupo. Pagkatapos itong tapusin, tumayo siyang hingal na hingal. Phew, nakakapagod. Hindi ko akalain na nakakapagod din palang lumaban ng ilan sa kanila. Lumingon si Lian Mo kay Itay at nagtanong ng may pagtataka. Itay, tanong ko lang, may paraan ba para ang isang ordinaryong tao ay magkaroon ng madilim na mistikong kapangyarihan tulad ng kaibigan mo? Tiningnan siya ni Itay ng may seryosong tingin at sumagot. Gusto mo ng madilim na mistikong kapangyarihan? Isa yang mataas na antas na sikreto. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Pero dahil alam ko ang sikreto mo, hindi ko na rin itatago sa'yo. Ngunit, kahit na malaman mo,
Hindi rin ito gaanong makakatulong. Ang madilim na mistikong kapangyarihan ay isang kapangyarihan na makukuha lamang sa pamamagitan ng lahi. Ngunit, may isa pang paraan para makuha ito. At iyon ay ang pumatay ng isang haring antas na halimaw ng espasyo at ay absorb ang kristal nito. Pero huwag ka nang mangarap tungkol doon. Ang mga haring antas na halimaw ng espasyo ay hindi lang malakas, kundi kaya rin nilang kontrolin ang hindi mabilang na mababang antas na halimaw ng espasyo. Bukod dito, nag-aalala ang mga nakatataas na baka ipagsapalaran ng mga walang karanasan na mistikong gumagamit ang kanilang buhay para dito, na makakaapekto sa kabuuang lakas ng pakikipaglaban. Kaya, isinara nila ang sikretong ito at hindi ito ipinahayag sa publiko. Naiintindihan mo ba? Napabuntong hininga si Lian mo. Opo, naiintindihan ko. Binibini. Kasabay nito, nakatayo si Li Bowen sa lugar ng pagtitipon. Tumitingin sa paligid at napabuntong hininga. Kakaiba, bakit ang bagal nila ngayong taon? May problema ba? Ngunit hindi nagtagal. Muling nagbigay ng senadorias ang portal. Aling grupo ang unang makakarating sa dulo? Umalingaw-ngaw ang isang boses. At hindi nagtagal, lumitaw ang pares ni Lian mo at Naitay. Naghihintay na roon. Nakita sila ni Li Bowen at hindi napigil ang magulat. Nanunukso. Aba, sorpresa. Kayo ang unang grupo na nakatapos ng praktikal na aralin. Kumusta ang pakiramdam? Masaya ba sa Guho BLG? 7. Hindi napigilan ni Lian mo ang kanyang galit at sumagot ng may galit. Itinutok ang swelas ng kanyang sapatos sa mukha ng guro. GG ka. Malinaw na sinabi mong mayroon lang mababang antas na mga halimaw ng espasyo. Paano mo ipapaliwanag ang nasa gitnang antas na biglang lumitaw? Muntik nang mamatay si Naitay. Alam mo ba yun? Nagkunwaring walang alam si Li Bowen. Hindi inaalis ang tingin kay Lian mo. Isang nasa gitnang antas na halimaw ng espasyo. Ha, may nasa gitnang antas ba roon? Wala akong alam. Napagtanto ni Lian mo na hindi niya mapipiga ang bibig nito at lumingon para sabihin ng may panunuya. TSK. Ang mga guro sa eskwelahang ito ay puro salita lang. Kapag kailangan sila, wala sila. Tiningnan ni Bowen ang kanyang likod. Ngumingiti sa sarili. Agresibo pa rin. Mukhang hindi sapat ang nasa gitnang antas na halimaw ng espasyo para matakot siya. Ilang minuto ang lumipas. 2 bagong mag-aaral ang dumaan sa portal. Si Hao Yu, na may mapanuyong ekspresyon, ay nagsabi, ang saya na makasama sa grupo ni Kuya Luopo. Ang pagpatay sa 10 halimaw ng espasyo ay kasing dali lang ng pagkain ng lugaw. Sa bilis na ito, siguradong manggana ang grupo natin. Ngunit, mabilis na naglaho ang kanyang kumpiyansa nang makita si Lian mo at Naitay na naghihintay na pala. Ngumisi si Lian mo. Aba, si Hao Yu pala. Bakit mo pinapabagal ang dakilang Luopo? Pangalawa na siya. Oh, nga pala, Luopo. Sa susunod na pumili ka ng alalay. Pumili ka ng may silbi. Ha, huwag kang pumili ng kahit sino lang na magaling sumipsip. Baka ikaw pa ang mapahamak. Dahil sa panunukso ni Lian mo. Lumapit si Luopo. Malamig ang boses. Pasensya na. Padaan. Hindi siya pinigilan ni Lian mo. Tumabi lang. Sumisipol na parang walang nangyari. Lumapit si Luopo. Kumikinang sa pagdududa ang kanyang mga mata. Hinarap si Naitay. Paano ninyo natapos ang praktikal na aralin ng ganoon kabilis? Posible bang may kinalaman din itong si Lian mo? Sakto namang kara-rating lang ni Zhang Dashong mula sa portal. Naakit sa usapan ni Luopo. Nagmura sa isip si Naitay. Nakakainis. Bakit ako ang tinatanong mo? Alam niya ang ugali ni Luopo. Kahit sabihin niya ang totoo na lahat ng gawa ay kay Lian mo. Hindi rin siya maniniwala. Sa isip niya, mabilis siyang humanap ng dahilan. Nagkataon lang na ang mga katangian ng mga halimaw ng espasyo sa loob ay kayang-kaya kong kontrahin. Madali ko silang natalo. Nang marinig ito, tumango si Luopo sa kasiyahan. Lumuwag ang kanyang mukha at ngumiti. Ganoon pala, napakaswerte mo. Sumabat ang isang lalaking estudyante sa grupo ni Zhang Dashong. Napakaswerte talaga nitong si Lian mo. Paano nagawang makipares ng isang walang alam na tulad niya sa isang napakalakas na si Naitay? Ngayon, hindi niya na kailangang gumawa ng kahit ano para manguna sa klase sa praktikal na aralin. Ngunit hindi ganito ang iniisip ni Zhang Dashong. Ngumisi siya. Puno ng panunuya ang boses. Swerte.
Hindi ako naniniwala sa tinatawag na swerte. Isa lang yang palabas para ilihis ang atensyon ng lahat. Kalahating taon ang lumipas sa isang iglap. Nasa Guho BLG. 7 pa rin. Isang halimaw ang umuungal. Basag ang mukha sa lupa sa isang lawa ng sarili nitong berdeng dugo. Lumabas na lahat sila ay maayos na tinapos ni Lian mo. Nakahandusay sa lupa. Napabuntong hininga siya at nagreklamo. Hay, nakakabagot. Ang paglaban sa mga ito ay wala ng pakinabang. Buti na lang, malapit nang matapos ang mga araw ng pagsasanay sa kuta ng ulap at langit. Oras na para magsimula ang kawili-wiling aktibidad na iyon, ang kompetisyon sa pagraranggo ng mga lungsod sa gitnang kontinente. Bumalik siya sa paaralan na puno ng sigla. Ngunit naisip niya, ang bilis ng kultibasyon sa nakaraang 6 na buwan ay napakabagal kumpara sa sistema ng anino. Kahit kalahating taon nang nag-update, hindi pa rin tapos. Siguradong niloloko ako nito. Hintayin mo lang na magising ka. Tuturuan kita ng leksyon. Bumubulong. Hindi niya mapigil ang magreklamo. Napakawalang magawa ng mga girong ito. Laging nagtitipon sa umaga. Nag-ensayo ako buong gabi kahapon. Wala na akong lakas para makinig sa kanilang mga sermon. Sakto namang tumayo si Tang-an at nagsalita ng may malalim na boses. Nandito na ba ang lahat ng mga bagong mag-aaral? Kung oo, didiretso na ako sa punto. Ang layunin ko sa pagtitipon sa inyo ngayon ay upang ipahayag na sa loob ng 1 linggo. Opisyal nang magsisimula ang kompetisyon sa pagraranggo ng mga lungsod. Ang mga patakaran ng kompetisyon ay ipapadala ng Palasyo ng Ulap at Langit ang lahat ng mga grupo sa lugar ng Ilog Jam. Sa oras na iyon, ang mga bagong mag-aaral mula sa bawat lungsod ay bubuo ng mga grupo ng 5 hanggang 7 tao na may misyon na puksain ang mga halimaw ng espasyo. Ang kabuuang bilang ng mga puntos na makukuha ninyo sa pagpatay sa kanila ay susumayan at gagamitin bilang puntos ng pagsusuri ng inyong lungsod at ikukumpara sa ibang mga lungsod para sa pangkalahatang pagraranggo. Sa prosesong iyon, susubaybayan kayo ng mata ng espasyo 24/7. Lahat ng inyong mga kilos ay ipapalabas ng live sa lahat ng malalaking lungsod sa mundo. Kaya huwag na kayong umasang makadaya. Gayun din, huwag kalimutang kunin ang inyong baluting pangkaligtasan mula sa guild ng mga mistikong gumagamit. Ito ang magliligtas sa inyong buhay sa mga kritikal na sandali. Pagkatapos makuha ang baluti, malaya na kayong bumuo ng mga grupo. Walang mga patakarang naglilimita. Sa huli, hangad ko ang lahat ng tagumpay sa pagkuha ng mga puntos na nais ninyo. Matapos marinig ito, bumulong si Lian mo. Libreng baluting pangkaligtasan. Mukhang maganda, pero mas mabuti pa ring gamitin ko ang baluting pandigma ni Itay. Sige, hahanapin ko na sina Itay para bumuo ng grupo. Nang mag-alok siya, nahihiyang ipinahayag ni na Itay. Pasensya na, pero nakabuo na ako ng grupo kasama ang iba. Napatalon si Lian mo. Sumisigaw. Anak nang, paano nangyari yun ng ganoon kabilis? Ipinaliwanag ni na Itay. Inayos na ito ng aking guild. Kailangan kong makipagtulungan kay Luopo. Si Hao Yu naman, bumuo ng sarili niyang grupo para sumali. Iniisip nila na ang pakikipaggrupo sa mga tao mula sa ibang lungsod, kahit na makakuha sila ng mataas na ranggo, ay magdudulot ng problema sa pagpapataas ng ranggo ng kanilang lungsod.